Magandang araw na muli mga boss. Hindi na raw maganda yung performance ng andar ng sasakyan ni customer. Ibig kong sabihin yung andar ng makina niya hindi na siya gaya ng dati na pino. Ngayon medyo magaspang na raw. Ito nga mga boss, nang i-start ko itong sasakyan niya is nang makita ko is 99,000 na pala mahigit yung tinakbo ng sasakyan niya. At nang tinanong ko kung kailan siya nagpalit ng spark plug ay hindi pa naman daw siya nagpapalit. Kaya hindi ko na itunuloy yung pag-start. Para wala nang mahabang usapan, sabi ko palitan ko muna ito ng spark plug. Dahil nga sabi ko kay customer, pwedeng dito lang ang dahilan kaya yung andar ng sasakyan mo is hindi na siya pino. Sa pagpalit naman ng spark plug mga boss, madali lang naman. Tatanggalin mo lang naman itong engine cover niya. Ay angat mo lang yan, medyo biglain mo siya ng konti para matanggal. Tapos yung socket wire dito sa ignition coil niya, i-press mo lang yun mga boss, tapos sikwatin mo ng flat screw at patulak para hindi ka mahirapang magtanggal nitong mga socket wire dito sa ignition coil ng spark plug. Ganun lang gagawin mo. 4 na piraso lang naman yan. Tignan nyo mga boss. Ipipress ko yung socket wire niya. Pagka-press ko gamit yung flat screw, ayun ang ipantutulak ko para bumitaw siya sa pagkakalak dito sa ignition coil. Ganun lang ang diskarte mga boss para hindi ka masyadong mahirapan sa pagbunot ng mga socket wire dito sa ignition coil mo. Tapos meron niyang 4 na bolt na number 10. Tatanggalin mo yon mga boss, nakalagay yan dito sa ignition coil niya. Ayan, ayan yung pangatlo at ito na yung pang-4 na bolt. Pag naluwagan mo na yung mga boss, itong mga bolt dito sa ignition coil, pwede mo na ngayon bunutin yan isa-isa. O di ba? Kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo para magpalit lang ng spark plug, ayan lang naman yung mga tatanggalin nyo eh. Yung socket wire, tapos yung 4 na bolt. Syempre naman dapat may naka-ready ka na pantanggal mo ng spark plug. At pag natanggal mo na yung 4 na bolt dito sa ignition coil, o isa-isahin mo na ngayon bunutin itong ignition coil. Pag medyo masikip yung mga boss, medyo alalay lang sa paghila. O ayan, katulad ditong isa, masikip siya. Dinalawang kamay ko na yan para dahan-dahan ko siyang may angat. Uga-ugain nyo lang. Tapos ganun lang gagawin yung mga boss. Every time na magbubunot kayo nitong ignition coil, pag mahigpit siya, uga-ugain nyo lang tapos dahan-dahan yung iangat. O diba, tanggal na yung 4 na ignition coil dito sa spark plug. Dahil sa okay ka na dyan, gagamit ka na ngayon ng spark plug wrench. At dahil sa kontrolado ka naman mga boss, itong pagluwag ko ng mga spark plug, ginamitan ko na yan ng impact wrench para medyo mas mapabilis ako sa pagtanggal nitong mga spark plug. Basta kontrolado mo naman boss yung kamay mo sa pagluwag ng mga spark plug, okay lang naman gumamit ka ng impact wrench. Pero sa paghigpit mga boss, hindi ako gumagamit ng impact wrench, minamanual ko talaga yan. Mahirap kasi pag nagkamali. Pwedeng malustrid yan at sakit lang sa ulo. Kaya pinaka-the best talaga yung marunong ka mag-ingat. At dahil sa natanggal ko na itong 4 na ignition coil dito sa spark plug, yung isang ignition coil mga boss, ayun ang gagamitin kong pantanggal dito sa spark plug. Ayan mga boss, kung makikita nyo diba? Pag itinusok ko itong ignition coil niya, kakapit sa dulo niyan itong spark plug dahil nga sa rubber lang yan. O makikita nyo, ayan ang ginagamit kong pambunot dito sa spark plug dahil nga sa malalim itong pwesto ng spark plug para hugutin ko. Kaya ganun lang ang diskarte niya mga boss kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Siyempre naman dapat sigurado kayo na naluwagan nyo ng maigi itong mga spark plug bago nyo hugutin. At ito na mga boss, yung bagong spark plug na pinabili ko kay customer, ilalagay ko na yan. Sa paglagay ng spark plug mga boss, huwag nyo siyang ibabagsak. Pwede kasi magkaroon ng palya yan pag nagdikit yung ground electrode niyan pati yung center electrode. Kaya ang diskarte dyan, ipa-slide nyo lang pababa itong spark plug gamit yung daliri nyo para hindi nyo siya maibagsak. At pag nailagay nyo na itong 4 na spark plug gamit yung spark plug wrench nyo, i-manual nyo muna sa paghigpit bago nyo gamitan ng ratchet nyo para i-final nyo yung higpit dito sa 4 na spark plug. Sa paghigpit naman mga boss, wag naman sobra-sobra sa paghigpit ng spark plug. Dapat yung tama lang. Mararamdaman nyo naman kasi yun pag mahigpit na itong spark plug nyo dahil kusa naman yan titigil na. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa 4 na spark plug, o pwede mo na ngayon ibalik itong 4 na ignition coil. Basta't sisiguraduhin mo lang na pag binalik mo itong 4 na ignition coil is maayos yung pagkakalapat niyan at dapat nakatapat yan dito sa pagkakabitan mo ng mga socket wire, maging sa pagkakabitan mo ng mga bolt para sigurado ka na hindi ka magkamali. At pag naisalpak mo na itong 4 na ignition coil na ipakapit mo na siya dito sa spark plug, o pwede mo na ngayon ilagay itong mga socket wire. Sa paglagay naman ng socket wire mga boss, huwag kang mag-alala kasi tatapat naman yan dito sa ignition coil, isasalpak mo na lang. Kaya hindi ka dyan maliligaw, huwag kang mag-alala. Basta siguraduhin mo lang nakasalpak maigi yung mga socket wire niyan. Kaya check upin mo maigi. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung 4 na bolt dito sa ignition coil.
Kamayin mo muna sa pagkabit yan, ipakapit mo muna dito sa thread niya bago mo i-final yung higpit sa mga bolt para sigurado ka na hindi rin siya malulustred. At sa paghigpit naman ng mga bolt na number 10, yung tamang higpit lang, wag naman sobra-sobra. At pag okay na, i-check mo ulit itong ignition coil mo kung ayos ba yung pagkakalapat niya. At pag sigurado ka na okay na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong engine cover. Tapos papa-start ko na kay customer itong makina. Start mo. At ito nga mga boss, naging okay na itong sasakyan niya nang pinalitan ko ng spark plug. Natuwa na si customer. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.